Patuloy pa rin po ang world war sa pagitan po ng mga senador. Ngayon, ito naman pong si Senator Alan Peter Cayetano pa rin at saka si Senator Rapi Tulfo. Ano po ba ang unang sinabi nitong si Alan Peter Cayetano? Sa napakarami pong mga sinasabi nito, partikular ngayon para kay Rapi Tulfo o para sa Senado, no? Sinabi niya, dalawa ang Senado ngayon. May Senate of the Philippines at may Senate of Malacanang. Bilang tugon po dyan sa isang interview kay Senator Rapi Tulfo, bumanat po si Senator Rapi Tulfo. Sabi naman ni Tulfo, si Alan Peter Cayetano at ang grupo nito ay Senate of the DDS. No? Talagang umiinit po ang palitan. Ito po ay sa kabila ng mga pangyayari ngayon diyan po sa Mindanao na sana isinasantabi muna ng ating mga politiko ang mga bangayan. Pero siyempre, hindi mo masisisi ang bawat panig kasi may mga kanya-kanya po silang ipinaglalaban. Ang tanong na lamang ay kung sino ba talaga ang pinaglalaban ng mga politiko po na ito. Kung ako po itatanungin ninyo, tama po si Senator Rapi Tulfo sapagkat ang grupo ni Alan Peter Cayetano ay Senado po talaga ito ng mga DDS, ng mga Duterte. At ako'y naniniwala naman na ang grupo na pinamumunuan ngayon ni Acting Senate President Win Gatchalian ay Senate of the Philippines. Taliwas po iyan sa bintang nitong si Alan Peter Cayetano na Senate of Malacanang. Pero bago tayo magpatuloy dyan sa usapin na yan at saka yung pagbanat din po ni Congressman Pulong Duterte sa magkapatid na Tulfo, may tugon din po doon itong si Rapi Tulfo. Unahin lang muna natin ang ilan sa mga nakalap po nating balita sa oras na ito. Ayon po sa balita ng GMA News, kanina po lang ito, former police officer Rafael Dumlao III, the alleged mastermind in the 2016 abduction and killing of South Korean businessman Ji Ik-ju, has been arrested. Sa mga hindi po nakakaalam sa balita po na yan, October 18, 2016, nang ito pong Korean national po na yan na nagngangalang Ji Ik-ju ay dinukot po ng mga kapulisan. At ang masaklap nito mga tol, siya po ay dinala sa Camp Crame, sa AIDG compound, yung Anti-Illegal Drug Group, no? Dati po 'yon, hindi po 'yon na DEG kasi ngayon DEG na. Drug Enforcement Group. At ang nangyari doon, pinatay po itong si Ji Ik-ju. Ang sinasabi, kinremate pa nga raw po ito para mawala ang ebidensya. Ang nasa likod at mastermind, ito pong si Police Superintendent, dismiss na po ito, Rafael Dumlao III. Ang operator ay yung police na si SPO3 Santa Isabel, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko sa apelyido at iba pa. No? Nagdulot po ito ng napakalaking kontrobersiya sa Duterte administration at yun nga po ang naging dahilan para po ipatigil ni Rodrigo Duterte pansamantala yung Project Double Barrel. Kung matatandaan po ninyo, nag-anunsyo ang dating Pangulong Rodrigo na wala munang makikialam sa PNP pagdating po sa war on drugs noong 2016, no? Particular buwan po ng Oktubre. Pero after po ng mga panahon, lumipas ang 2 buwan lamang, January 2017, muling inanunsyo ni Rodrigo Duterte na magbabalik na ang PNP sa pakikipaglaban sa illegal na droga at nagpatuloy ang mga panlalaban. Tandang-tanda ko po iyan kasi pulis pa po ako before. Nung lumabas po yung kautusan na yon, ay tigil kami sa pag-operate sa illegal na droga at nag-focus kami sa illegal gambling. 2 buwan po yon na wala kaming ginawa kung hindi mag-operate muna sa illegal gambling at tigil sa illegal na droga. Pero by January, balik na naman sa nakagawian at yun nga po, dahil po doon, nagresulta ito sa libo-libong pagkakamatay ng ating mga kababayang Pilipino kung saan ngayon, itong si Rodrigo Duterte ay humaharap sa kasong crimes against humanity diyan po sa International Criminal Court kasama po ng mga sinasabing co-perpetrators niya
na isa po dyan ay merong warrant of arrest na rin, subalit nagtatago pa rin hanggang sa ngayon, na si Senator Bato de la Rosa. Ito po si dismissed Police Superintendent Rafael Dumlao. No? Ito po yung kanyang mugshot. Rafael Dumlao at balabasarado na, no? Kasi akalain mo mga tol, most wanted po ito. May patong na 1,000,000 piso sa kanyang ulo. Tapos nandito lang pala sa Manila nagtatago, ano? Oh. Ayan po yung kuha ng siya po maaresto. Nakapambahay lamang, sando na itim. Tapos sa kanyang possession, nakumpiska ang 1 baril, 2 laptop, cellular phones, binocular, at iba pang mga pag-aari niya. At yan ang naging subject ng press conference kanina ni Secretary John Vic Remulla at Chief PNP Jose Melencio Nartates Jr. No? At dahil nga po dyan, galit na naman ang mga DDS. Doon sa comment section, grabe, nanonood ako ng live kanina ng press conference. Nagtataka talaga ako. Kung tutuusin, dapat maging masaya sila. Kasi yung kinasuhan ng Duterte administration, kinasuhan po ito under Duterte administration eh. Dahil obvious na obvious naman kasi yung ebidensya. Pero nakapagtago, hindi nahuli sa panahon ni Rodrigo Duterte at ngayon nahuli sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, galit na galit pa rin ang mga DDS. Saan ba talaga lalagay sa inyo? Dapat natutuwa kayo kahit paano. Dahil yung wanted sa batas for 10 years, finally, nahuli na po. At isa pang ikinagagalit ng mga DDS, yung pag-aresto at pagdala ngayon sa kulungan dito po kay Kerly Diskaya. Again, nagtataka ako bakit nagagalit kayo. Samantalang sinasabi na itong si Kerly Diskaya ang isa sa mga talagang nakinabang sa mga flood control project anomalies na nagresulta nga po sa kanyang pagkakaso at una na rin kaso ng kanyang asawa. Panoorin po natin ang balita kaugnay po ng paglipat sa Bulacan Provincial Jail dito kay Kerly Diskaya. Inaresto na sa Senado ang tinaguriang flood control king na si Kerly Diskaya para sa kasong malversation. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian. Matapos ang 9 na buwang pagkakadetenye sa Senado, sa Bulacan Provincial Jail ang bagsak ng government contractor na si Kerly Diskaya. Umaga nitong Lunes nang arestuhin ng PNP-CIDG sa Senado si Kerly para sa non-bailable na kasong malversation. Kaugnay ang reklamo ng nasa 53 million pesos na manumalyang flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Mapapansing naka-arm cast si Kerly nang arestuhin dahil pinasurgery ang kanyang balikat habang nasa Senate detention. Hindi kakasya din yung process doon sa kanyang kamay niya because of the injury. So, tinantayan naman natin, no special treatment sa kanya. Sumailalim din sa medical check-up at booking procedure si Kerly habang nasa Senado. Magtatanghali na nang dumating ang patrol car na sakay si Diskaya sa Malolos RTC. Ikinalulungkot daw ng kampo ni Kerly na humantong siya sa pagkakaaresto matapos ang kanyang umanong pakikipagtulungan sa gobyerno. Ay, sino naman pa? Paano makikipagtulungan? Nililimit yung impormasyon. Diba? Tapos ayaw pang makipag-usap tungkol sa restitution. Nagtataka nga tayo bakit gano'n na lamang ang pagtatanggol sa kanya nitong si Senator Rodante Marcoleta eh. Sa'yo, bigay rin. Anan, sa'yo, nagsiwala kung ano yung... Anyway, nakakulong na ngayon si Kerly Diskaya diyan po sa Provincial Jail ng Bulacan at haharap po sa kasong narinig po natin kanina, no, yung malversations. And another news po dito bago tayo dumako doon po sa pag-uusapan nating world war sa pagitan ng mga senador, nakatanggap po ang Senado na meron pong seryosong banta sa Senado. Ayon po dito sa Philippine Star, Acting Senate President Win Gatchalian said that they received information about security threats in the Senate. Ito pala yung binulong. Kung matatandaan po ninyo kahapon, tumayo si Director Melvin Matibag at nag-suspend pansamantala yung consultative meeting at may binulong siya sa mga senador. Meron ho kaming mga information din na nakukuha katulad sa NBI na meron pong mga banta na pwedeng mangyari sa Senado. Ayon sa NBI, hindi ko lang ma-disclose, may mga intelligence na ipinasa ho sa atin at sa mga senador na rin ng NBI na may banta sa pwedeng mangyari sa Senado. At kailangan po kami mag-adjust ng security
efforts. Ito nga po yung particular sa balita po ng GMA News. During the Blue Ribbon Consultative Meeting yesterday, NBI Director Melvin Matibag informed the sectors present that there is potential threat to the Senate building and the Senate premises. Alam nyo mga tol, kung nakapalo kayo kay Pebbles Talakera, sinabi po ito ni Pebbles Talakera, itong pinag-uusapan po natin ngayon na banta ayon kay Senator Sherwin Gatchalian as informed by NBI Director. Puntahan nyo po yung Facebook page ni Pebbles Talakera. Ang dami niyang mga panulat doon at sinasabi niya na merong seryosong banta, partikular sa mga nagtitipon. Mula sa mga nagtitipon diyan po sa harapan po ng Senado. Partikular noong nakaraang June 4 at saka kahapon. No? At dahil po diyan, isa sa mga nagiging option ngayon ay ang Senate lockdown. No? Posible kung may tiyak na security threat. Ayon po kay Senator Tito Soto. Ayon po dito sa News 5, maaaring mauwi sa lockdown kung mapapatunayang may banta sa seguridad sa Senado ayon kay Senator Tito Soto ngayong Tuesday, June 9. Kasunod ito ng pahayag ni National Bureau of Investigation Attorney Melvin Matibag na maaaring may banta sa kaligtasan sa Senate premises. Grabe, no? Nandahil lamang sa mga katulad ng mga senador na sumusuporta sa mga Duterte, talagang ini-encourage nila ang mga tao na pumunta sa Senado, particular si Alan Peter Cayetano, 'di ba, nananawagan pa siya ng vigil, no? Dahil nga yung posisyon niya ay nalagay sa alanganin at eventually nawala na sa kanya. Kaya nagkaroon po ng mass build-up na naman diyan ng mga Duterte supporters. Pero una na rin nilang ginawa yan nung sila yung unang nagkudeta last May 11. Tapos, ang dami po dong mga DDS, may mga government supporters din, halos magpang-abot, nagkagulo, kakatulakan. But sa huli, nagsialisan kasi sila, nagtagumpay kasi sila. Naagaw nila yung kapangyarihan kay former Senate President Tito Soto at nag-alisan sila. No? Partikular nung makatakas na si Bato de la Rosa. Tapos nung nagkaroon ng panibagong kudeta last June 3, eto na naman. No, nagtatawag na naman sila, nag-iipon na naman ng mga tao diyan sa Senado. At tingnan natin kung saan po hahantong ang mga ito, mga tol. Nakalulungkot lamang dahil imbis na nagkakapagtrabaho na sana na maayos ang Senado, inuuna pa ng mga tao na ito ang pamumulitika. Katulad po nitong si Alan Peter Cayetano, no? Biruin mo, sa nakalipas po na live stream niya, hindi pala live selling yon. Yun po ay press conference sa Senado. No, nagsagawa siya ng press conference at binanggit niya ang mga katagang dalawa ang Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. And you have two blue ribbon committees. Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa. At yung isa naman na seeking the truth. Parang makatotohanan yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano kung hindi ka nakasubaybay sa mga pangyayari, ano? No, maniniwala ka dito kung hindi ka nakasubaybay sa mga pangyayari. Pero dahil tinututukan po natin ito mga tol, hindi niya tayo malilinlang. Nakita naman natin kung sino po talaga ang mga sangkot sa iba't ibang anomalya. At yun, yung tinutukoy niyang Committee Seeking the Truth. Bakit? Biruin mo, Vice Chairperson parehas na harap sa issue ng plunder. Yung isa nakakulong na, si Jinggoy Estrada. Tapos, si Rodante Marcoleta, nasa ombudsman ang reklamo for plunder, indirect bribery at saka paglabag sa PD 46. Paano mo pagkakatiwalaan ang isang senador o yung mga senador na yan na sila mismo ay involved di umano sa korupsyon? Kaya dito, sa isang interview kanina kay Senator Rapi Tulfo, nagpahayag po siya ng kanino pong side. Nagtanong siya. Pero syempre, referring kay Senator Alan Peter Cayetano, siya po ang Senate of the DDS. Kami po ang tunay na Senado ng Republika ng Pilipinas. Yan po ang tugon nitong si Rapi Tulfo kay Alan Peter Cayetano. Pero bago natin pakinggan yung kabuuan ng interview na yan, balikan muna natin yung pagbanat naman nitong si Pulong Duterte sa magkapatid po na Tulfo.
kay Erwin at saka kay Rapi. Bakit kaya binabanata ng mga Duterte at supporters nila ang magkapatid na ito? Ako ang nakikita ko dito, hindi lamang dahil sa sila'y pro-impeachment, kung hindi yung posibilidad na ilan o alinman sa kanilang dalawa ay maaaring talunin ang bearer ng BP o presidency sa parte ng mga Duterte, no? Kung sino man yung tatakbong vice presidente, baka talunin ni Erwin Tulfo. Kasi sa nakalipas po na mga survey, bagamat ayaw magpasama nitong dalawa na ito sa mga survey, sinasama sila, nangunguna na nga po si Erwin Tulfo sa pagka-vice presidente. Talo niya na si Robin Padilla at saka si Bongo. Samantala si Rapi Tulfo, statistically tied na sila halos nitong si Sara Duterte kung tatakbo sa pagka-presidente itong si Rapi Tulfo. Kaya ngayon, nagpapasaring itong mga Duterte, partikular si Paulo Duterte. Sabi po dito sa balita noong June 4 pa, nagpasaring si 1st District Davao City Representative Paulo Duterte sa magkapatid na sina Erwin Tulfo at Senator Rapi Tulfo. Ayon kay Duterte, matagal na umanong gumagamit o ginagamit ng dalawa ang mikropono at galit ng publiko bilang sandata at puhunan. Ang Senado ay hindi programa sa telebisyon, hindi ito ratings game, hindi ito entabladong ang pinakamalakas na sumisigaw ang siyang tama. Sabi po nitong si Paulo Duterte, no? At syempre, dahil nga po sa mga pasaring na yan, ito pa po yung balita kaugnay niyan. Basahin ko rin po Inilarawan ni Davao City Representative Paulo Duterte bilang nakakatawa at nakakalungkot kung panonoorin ng mga senador na nagsabing nais lamang nilang magtrabaho. Ituloy ang pagdinig at pairalin ang institusyon. Reaksyon ito ni Duterte matapos magsesyon ng 12 senador noong June 3 at itinalaga si Senator Wing Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Ayon sa kapatid ni Sara Duterte, kung nagmamadaling magtrabaho ang dating minorya, nasaan ang mga ipinaglalabang pagdinig gayong idineklara na ang sine die adjournment. Malinaw anya na kontrol ang ninanais nila at hindi trabaho. Binueltahan din ni Duterte ang magkapatid na sina Senador Rapi Tulfo at Erwin Tulfo at iginiit na hindi programa sa telebisyon ng Senado at hindi rin labanan ng ratings at entablado kung saan ang pinakamalakas sumigaw ang laging tama. Madali umanong magpanggap na matapang sa harap ng kamera at mikropono, lalo't matagal na nila itong ginagamit pati na ang galit ng publiko bilang puhunan. Dagdag pa ng kongresista, ang kapangyarihan ay hindi sinusukat sa dami ng kakampi, kundi sa kakayahang manatili na tapat sa prinsipyo at hindi pabor ang sitwasyon. Marami umanong Pilipino ang nagtatanong kung trabaho ang kanilang habol o kapangyarihan at kung pagsisilbi sa bayan o mayroon lamang pinagtatakpan. Parang gusto kong sabihin na tumingin ka sa salamin. Tumingin ka po sa salamin, Congressman Paulo Duterte, kasi lahat ng sinasabi ninyo, bagay na bagay sa inyong magkakapatid. Kay Sara Duterte, kay Pulong Duterte, at kay Sebastian Duterte. Isama nyo na rin yung mga senador dyan sa Senado ngayon na mga maka-Duterte. Bagay na bagay. Harap kayo sa salamin at tingin ko sarili ninyo, sinasabihan ninyo. Pakinggan natin si Senator Rapi Tulfo dito, mga tol. Tama. Senator, babalik ako sa politika, isa lang bago ka namin bitawan. Ang sabi kasi ni Senator Alan Peter Cayetano, dalawa daw yung Senado. Senate of the Philippines and Senate of Malacanang. Pinatutungkulan po yung grupo ninyo. Payag ba kayo doon na ang Senado ay kontrolado ng Malacanang? Dinidiktahan daw ng Malacanang? Sir Alvin, maling-mali po yung sinabi ni Alan Peter Cayetano. Number one. Makasingit lang. Nakita ko lang yung mapatulan ko lang sandali, yung comment ng isang tatanga-tangang DDS. Bulag ba to o tanga lang talaga? Sabi niya, kawawa daw ako, isa lang ang viewer ko. Teka lang, dito kasi nakikita ko 2,100 ang nanonood sa akin, kaunti nga ito ngayon. Kaninang umaga, umabot tayo ng 5,000 mahigit eh. Sa Facebook, 247. Sa YouTube, 2,000. Anong sinasabi nung tatanga-tangang DDS na isa lang ang nanonood sa atin? Mamaya-maya, madadagdagan pa kayo ng kapwa mo tatanga-tangang DDS, di dalawa na kayo.
kami po ay nag-take over by virtue of yung tinatawag po na jurisprudence. Alam naman po natin, Supreme Court 1949, Abilino versus Cuenco, marami po. Tapos marami pa pong president after that. Yung kay Drilon, May 5, 2015, na nagkaroon ng quorum dahil sa 12 na members present. And then, on top of that, marami po mga dean, mga professor sa iba't ibang university ng law, IBP. at saka mga ex-justices, IBP, Oo. na pumapanig po sa amin na kami pong legit. Tapos, isa pang-apat po, recognize po kami ng executive. Pang-lima po, recognize kami ng House of Representatives. So, nasa amin po lahat ng side. Now, kaninong side po si Alan? Di ba? Hindi ka ba naaawa sa sarili mo, Alan Peter Cayetano? Ang mga kakampi mo na lamang, mga kapwa mo DDS senator, katulad nitong nakita nyo na si Robin Padilla, ang mga DDS na mga tanga. May ilan nanonood sa atin ngayon. Itong grupo ni Acting Senate President Win Gatchalian, majority ng mga Pilipino kakampi nila. Bakit? Kayo, mga DDS lang eh. Si Win Gatchalian, kakampi niya ang PBBM supporters, ang mga loyalista, ang mga pink, ang mga dilaw. At naniniwala ako yung mga neutral, di lang nagsasalita, pero pabor sila kay Senator Win Gatchalian ngayon. Kaya maawa ka na sa sarili mo, Alan Peter Cayetano. No, hindi ka na kinikilala ng Malacanang, hindi ka kinikilala ng House of Representatives, hindi ka kinikilala ng Civil Service Commission, and worst, hindi ka kinikilala ng mismong Senate of the Philippines. Kinikilala ka na lamang bilang senador. Nakita nyo naman yung website. Ang nakalagay, hindi na si Loren Legarda, wala ng posisyon para sa Senate presidency. Ang nakalagay na Senate President pro tempore, hindi si Loren Legarda, kundi si Senator Win Gatchalian. Tapos ikaw, Alan Peter Cayetano, nakalagay na lang sa'yo, Senator. Kaya tama si Senator Rapi Tulfo dito sa kanyang sasabihin eh. No? Kung sinasabi mong Senate of the Malacanang, yung grupo ni Win Gatchalian, ikaw, Senate of the DDS. Siya po ang Senate of the DDS. Of the people. Paano yun? Naputol. Senate of the DDS. Senate of the DDS po siya. Okay. So kung ako sa Senado po sila ng DDS. Kami po ang tunay na Senado ng Republika ng Pilipinas. Ayan. Ayun, no. So, Kanino kayo naniniwala, mga tol? Sa pahayag ni Alan Peter Cayetano na Senate of the Malacanang, sina Win Gatchalian, mag-comment po kayo ng 1 kung naniniwala kayo kay Cayetano. Kung kayo naman po yung naniniwala kay Rapi Tulfo na sila ang Senado ng Pilipinas, mag-comment po kayo ng 2. Tingnan nga natin kung maraming naniniwala dito kay Alan Peter Cayetano o mas marami ang nag-iisip ng tama at gumagamit ng critical thinking. Kaya sasagot sila ng pagpabor kay Senator Rapi Tulfo. Kayan, di ba? Meron ding 1, pero syempre, napakarami ng 2. Yung mga sumasagot ng 1, alam na natin yan, ng mga DDS. Pag DDS, tanga. Tama ba ako, mga tol? Pag DDS, tanga. Tuloy po tayo dito. kanya-kanya. Feeling ko naman hindi papayag si Tulfo, yung dalawang Tulfo, o di kaya si Gatchalian, na magpadikta sa sa gusto ng Malacanang. Ay, oo. Kasi ang Senado, bastion yan ng independence partner. Hindi ba, Senator Rafi? Opo, tama po kayo dyan, Sir Alvin, Ma'am Doris. Never po talaga kami nagpadikta sa Malacanang. Never, at hindi po mangyari yan. Siguro sila po nagpapadikta sa DDS, kaya takot na takot sila kung ano lahat ng kilos nila. Depende kung ano po yung maniobra ng mga turns na sa DDS. Doon po sila sumusunod. Doon sila. Yun po ata pumukumpa sa kanila. Tingnan niyo po, lahat po ng mga post ko sa social media, kahit na napakaganda po yung mga accomplishment ko, achievements po na ipopost ko po sa social media, nandun agad yung mga trolls ng DDS. Nandun po yung nangasar, hindi ko naman po pinapansin. Ito po base po sa sinasabi ng aking mga taga-coms. Kasi ako po, hindi naman ako nagbabasa na nanonood sa social media dahil alam ko naman po mangyari. Puro naman mga pang-asa dyan. So sinasabi po sa akin ng coms, Sir, sabi, lahat ng post natin, puro na lang kansyaw at puro mga kabastusan at basura. Sabi ko, Yun lang kasi ang kayang gawin ng mga DDS, mga tol. Hindi nila kayang makipag-argumento, no? Kung meron man sa kanila na kayang makipag-argumento dahil nga po
yung kanilang ipinaglalaban ay mali naman talaga, lumalabas pa rin po na nanlilinlang na lang sila. Pero ang masakit na katotohanan, marami diyan hindi na po nag-iisip kung ano na lang sabihin ng mga nanlilinlang sa publiko, na mga pina-follow po nila ng mga politiko o content creators, papaniwalaan na kagad ng mga yan. Ano ba dahilan? Uulitin ko, simple lang ang sagot, tanga kasi, no? Tanga itong mga Duterte supporters eh. Oh, manonood pa kayo sa akin. Gusto niyo sinasaktan ng inyong mga sarili eh. Tuloy po tayo sa pakikinig kay Senator Rapi Tulfo. Anong desisyon nyo? Wala sir, wag mo na lang panoorin, wag mo na lang basahin. So, gano'n na nangyari. Dead Hindi ako Macels na nagbabasa. lang. Dead Opo. Macels. Kasi mukhang may campaign laban sa inyo ang mga DDS eh. Bakit ka mo? Unfollow. Bakit ka mo? Unfollow yung mga Tulfo. I don't know kung ano reaksyon ni Senator Jack. Oo. Anak ng teteng to mga DDS na to. Unfollow pa kayo para namang may visa kayo. No? Ilang araw na kayong nananawagang mag-unfollow kay Senator Rapi Tulfo. May epekto ba? Wala. Ilan ang followers ni Senator Rapi Tulfo hanggang sa ngayon? Nabawasan ba? Hindi nga nabawasan kahit 1,000 yata, hindi nabawasan eh. Rapi Tulfo in action. 22 million followers. Di ba? Nabawasan ba? Kahit 1,000, walang nabawas. Bagkus nadadagdagan pa yan. No? Kasi alam naman ng lahat na kayong mga DDS, hindi naman kayo nagpa-follow talaga eh. No, kapag ka hindi Duterte supporter yung content creator. Nagpapakita lang kayo katulad ng ginagawa nyo dito ngayon para lang makapangulit, para lang makapangasar. Akala nyo naman maaasar sa inyo yung katulad ko, no? Kahit nagtataas ako ng boses dito, di nyo ako mapipikon dito, mga tanga. Instead, kayo yung mapipikon sa akin, maliban kung masokista kayo. Kasi kung masokista kayo, napapasaya ko kayo. Pero ninyo, gustong-gusto nyo yung tinatawag ko kayong tanga? Mga tanga! Balik tayo dito kay Senator Rapi Tulfo. Hindi lang po ako, pati sir, pati lahat po kami na 11 talagang tinitira ngayon po ng DDS. Lahat po ng kumukontra doon sa side ng grupo ni Alan Peter, binabanata talaga kami. Alam niyo naman po yung troll siguro, di po ba? At hindi po ako galit sa mga troll ha. Totoo po yan, from my heart. Hindi po ako galit sa mga troll. Dahil naghahanap buhay lamang po sila. Kasi nga po, kung tinanggal mo sa kanila yung pagiging troll, ano pa po ipapakain nila sa kanilang pamilya? Di ba? Pagbabayad ng kanilang rent at bills. So, trabaho lamang, walang personalan. So, I don't have anything against them, truly. Opo, Kasi opo. naghahanap buhay lang sila. Maisingit ko lang ito. May pahayag si Senator Bam Aquino. No? Sabi po dito sa balita ng Impact Leadership, Senator Bam Aquino today expressed confidence that the bloc led by Acting Senate President Win Gatchalian will soon gain another member, saying the addition of a 13th senator would effectively settle questions surrounding the Senate leadership dispute. Ang tanong na lang dito, mga tol, sino kaya? No? Sino kaya sa 10 o sa 10 na lamang na bilang nila Alan Peter Cayetano o 11 ang babaligtad? No? Si Bato de la Rosa, malabo na yon kasi nagtatago na yon, di na magpapakita yon maliban kung mahuli po yon. Kaya basically, 10 na lamang yung physically present. Ilan na lang? Wala na si Jingo Estrada. No? Bali 10 na nga lang. Sino doon sa 10? Ngayon, sinasabi nitong si Alan Peter Cayetano, solido daw yung 11 kasi ini-include niya pa itong si Bato de la Rosa. Sinabi niya na rin niya noon sa 13 nila na tinawag nating 13 Judas, wala daw mang 11. O anong nangyari? 'Di ba? Si Senator Chis Escudero umalis sa inyo. O kaya ang tingin ko nga ritong baka lumipat yung nilalaglag ngayon ng 18 Marites eh. Sino 'yon? Si Senator Mark Villar. Kasi bakit? Maayos na nilinis ng 18 Marites nitong si Atty. Levito Balicod ang pangalan ni Loren Legarda. Sabi nila hindi daw totoo, nagkamali lamang sila sa paglalagay na nakatanggap ng maleta si Loren Legarda. Pero si Mark Villar, hindi po nila sinabing ganun. Ang pinunto lang nila, hindi nila nakitang tumanggap si Mark Villar. Pero sinabi pa nila, kinumpirma nila
na nakarating daw po yung mga bag o yung mga maleta doon po sa lugar o bahay ni Mark Villar. O di parang nilaglag nila si Mark Villar, ibig bang sabihin nun, si Mark Villar ang, oy salamat, tanga, no, nag-subscribe ka pa sa akin. Kasi yung mga tatanga-tangang DDS mga tol, hindi makakapag-comment ngayon dito sa live stream natin sa ating YouTube channel. Nakalagay diyan for subscribers only, 1 minuto. Pagka subscriber ka na ng 1 minuto at nag-comment ka, pwede na, no? I mean, makakapag-comment ka lamang kapag subscriber ka na sa loob ng 1 minuto, no? O pagkalagpas ng 1 minuto. Kaya wag mo kalimutan mamaya, tanga, na mag-unsubscribe Kasi malamang kaya ka lang naman nagko-comment diyan, kaya ka lang nakapag-comment dahil nag-subscribe ka muna sa akin. Anyway, nakakadagdag ka rin sa airtime ko. Biruin mo, imbis na nagdi-discuss ako dito, mahaba yung oras ko sa pamamagitan lamang ng pang-aasar sa inyong mga tatanga-tangang DDS. Ang minimum na live stream ko dapat 30 minutes. 'Di ba? Hindi niyo ako pinapahirapan bagkus natutulungan niyo ako, nagkakaroon ako ng adlib sa pamamagitan lang ng pagtawag sa inyong mga tanga kayo. Pero siyempre ang pinakamalakas ngayon na ugong talaga mga tol ay si Senator Joel Villanueva, no? Siya ang malakas na ugong natatalon daw po sa bakuran ni Senator Win Gatchalian. Pero yan ay nananatiling chismis pa rin. Tahimik naman si Joel Villanueva. Hindi siya nagsasalita na hindi siya lilipat, no? Tahimik lang siya. Kaya abangan po natin yan sa mga susunod na pagkakataon. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito kay Senator Rapi Tulfo. Senator, hindi kaya ang dahilan kung Kaya bakit... anak buhay na baloktot, pero okay na rin kita magnakaw. Ayun, tama. May tama naman. May tama ka doon, Sen. Di ba, Nico? Pero yung meron kayang katotohanan yung sinasabi ng ilang mga kaibigan kong marites na kaya ka tinatarget ng mga ganitong klaseng negative, pati na rin yung kapatid mo na si Sen Erwin, ay dahil paunti-unti ay kayo ay pumapantay na doon sa isang Yun. nagdeklara na siya ay tatakbo. Samantalang For 20. kayo, Yan ang isa sa katotohanan na pilit nilang itinatanggi, no? Almost statistically tayo na kasi itong si Rapi Tulfo kay Sara Duterte at si Erwin Tulfo naman nakaungos na siya, panalo na siya kung ngayon ang pag-uusapan sa laban po sa pagka-vice presidente. 28 elections. oo, for 2028. Samantalang kayo, nagdeklara naman po yung magkapatid, ayaw namin. Yan nga po, ang Doris or Alvin in fact, 2 years ago pa, meron po lumabas na survey na lamang ako, pumapantay ako, o mababa ako ng konti lang kay VP Sara. Doon po nag-umpisa yung mga trolls against me. Nung hindi pa po lumabas yung mga survey na yan, wala po nagtutroll sa akin. Maging kay Erwin ngayon, recently, nung gumaganda yung survey ni Erwin. Kaya nga po, sinasabi ko palagi namin ni Erwin na sa mga survey companies, na huwag niyo na po kami idamay sa mga survey niya because we're not interested. So yung ibang tao na lang na sa tingin nyo na talagang may balak tumakbo. Biruin nyo, imagine mga tol, very vocal ang magkapatid na wag silang isama sa survey, hindi sila tatakbo sa 2028, yet sumasabay na kay Sara Duterte na obvious na tatakbo sa pagka-pangulo sa 2028. How much more kung ito magbago ang isip at sabihin na tatakbo sila? Di lalong lalakas po ito sa harapan ng publiko kasi yung iba naninimbang hindi naman tatakbo si Rapi Tulfo kaya si Erwin Tulfo. Siyempre, pag sumagot yun sa mga survey kung totoo man yan, hindi nila iisipin yung dalawa. Kaso lang, iba yung sitwasyon Sa kabila nung kanilang pagsasabi publicly na ayaw nilang tumakbo sa mataas ng posisyon sa ating gobyerno, lumalaban sila coast to coast, ika nga, dito kay Sara Duterte at sa kung sino mang posibleng makalaban sa pagka-vice presidente nitong si Erwin Tulfo, matatalo niya. 'Di ba? Sa nakita natin nakaraan na survey, potential na makalaban niya either si Robin Padilla o si Bongo, pero talo ni Erwin Tulfo. Nandiyan naman si Sen Risa, nandiyan si Sen Bam, nandiyan si Ma'am Lenny o Mayor Lenny. Ang dami po mga interesado. Nandiyan po si Mayor Magalong, nandiyan po Senator Trillanes. There's so many of them who are willing. So, sila ilagay sa survey, wag po kami. Nandiyan pa si Secretary John Vic Remulla, Oo. na pwede naman din maging pambato ng Malacanang. Pero Sino Sen, pa ba dyan? Bakit ayaw po ninyo? Naku sir, sakit sa ulo lamang po yan. I'm very happy and contented dito po sa Senado na marami po akong nagagawa. Marami po ako na ipapasang batas.
marami pong mga lumalapit sa akin, nagtitiwala sa akin na nabibigyan ko solusyon yung kanilang mga problema. Nais ko pala i-take this opportunity na sinabi ni Pulong na ako raw ay pang-away-asawa lang daw mga ginagawa kong pagsusolve ng problema. Yan na, no? Yung sagot niya doon sa banat ni Pulong Duterte noong June 4, no? Dito, i-real talk siya ni Senator Rapi Tulfo, which I believe, ano? Kasi sa totoo lang mga tol, itong si Pulong Duterte, wala naman itong nagawa. Kung meron mang nagawa sa Davao, gawa yun ng tatay nilang si Rodrigo Duterte, but not Pulong Duterte, even itong si Sara Duterte, no? Kahit nakapanungkulan niya ng 3-term na bilang mayor diyan sa City of Davao, lahat yun, brainchild, no? Isip yun nitong si Rodrigo Duterte. It happens lang talaga na anak sila ni Rodrigo Duterte, pero kung ito hindi naging anak ni Rodrigo Duterte, Sara at iba ang apelyido niyan, Pulong at iba ang apelyido niyan, malamang sa malamang hindi naman makakakuha ng posisyon niyan sa gobyerno. 'Di ba? Sabi kasi ni Ramon Tulfo, si Sara may sayad. Si Ramon Tulfo nagsabi noon, no? Luka-luka daw. Ito naman si Pulong Duterte, baliw daw ito. Sabi naman sa pahayag ni Ramil Madriaga sa naging hearing sa Kongreso kaugnay ng impeachment laban kay Sara Duterte. 'Di ba kung matatandaan ninyo, nagbasa ng affidavit niya itong si Ramil Madriaga, sinabi niya na ayon sa ama nila na si Rodrigo Duterte, merong siyang 2 anak na bading at saka baliw, referring kay Baste Duterte at saka kay Pulong Duterte respectively. Si Ramil Madriaga ang nagsabi niya na on public record po yan. Makikita po ninyo sa hearing na isinagawa ng House of Representatives. Para sa informasyon ni Pulong at ng mga taga Davao, marami na po akong manasolve ng mga problema sa Davao na imbis na lumapit po sa kanila, pupunta po all the way from Davao, biyahe po sa RTI Action Center dito po sa Mandaluyong at nabibigyan po ng solusyon. At kung titingnan po ni Pulong at lahat ng mga nagsasabing pag-asawa lang ang susolve ko ng problema, may resibo po yan sa YouTube by the thousands and hundreds of thousands every day, iba't-ibang klaseng problema. Particular po sa labor. Ang dami ko na po na problema sa labor. By the hundreds pupunta po dyan, nasusolve ko po after a day or two na ibibigay po sa kanila mga si Pulong Duterte ba, anong nagawa? Anak lang ni Rodrigo Duterte, kaya kuno may nagagawa sa Davao. Yung 51 billion pesos nga na pondo nila dyan sa Davao, di malaman kung saan napunta. Pero yun ninyo, kada uulan na lamang, lintik ang pagbaha dyan sa City of Davao. Sweldo. Yung mga community problem na 10-15 years na hindi na susolve yung kanilang kalsada, yung may mga problema dyan sa mga basura, nasusolve ko po. Meron pa kuminsan dyan yung mga barko na na-stuck na sa isang lawa, na nagkakaroon ng polusyon, kung sino-sino nilapitan ng mga tao doon sa komunidad, hindi po nasusolve ng ating gobyerno. Nung ako po nilapitan, in less than a week, nasolve ko po. Ganun po tayo umaksyon. Kaya po, the information of Pulong, ang dami ko pong nasolve, Pulong. Pumunta ka na lang doon sa Action Center ko, makita mo hundreds and hundreds every day nagtitiwala sa akin. Sa iyo, meron ba? And every day, tingnan mo po sa YouTube channel ko, makikita mo dyan, may resibo ako na nasusolve ko, hindi lamang po away-asawa, kundi problema po ng lahat from all walks of life. Maging po yung mga tinatawag na elitista, pumupunta po sa akin na hindi nila masolve. From up to bottom, lumalapit po sa atin yan at nabibigyan po solusyon at hindi naman po ako nagsasalita dahil gusto ko lang magsalita. Yan po yung may resibo, yan po yung nasa YouTube channel ko po. Kaya inabot tayo ng ganito kataas na subscription na 30 million because nagtitiwala sila sa atin. Totoo naman yan, mga tol. Sa totoo lang, hindi ko naman gusto si Rapi Tulfo. No? Ang gusto ko si Erwin Tulfo. Pero wala tayong magagawa kasi katotohanan yung sinasabi niya na marami siyang natutulungang tao regardless kung ano man yung sitwasyon. Kasi ang sinasabi nila parang ano daw yan, poverty porn. No? Sinasamantala yung circumstansya ng iba para din sa views. Pero kahit sabihin nila yon, ang katotohanan, talagang may natutulungan ang Rapi Tulfo in action. Hindi po yan maikakaila. At balik tayo dito po sa mga senador pang iba, partikular kay Alan Peter Cayetano. 'Di ba? Ayaw bumitiw sa pwesto ni Alan Peter Cayetano at sabi nga ni dating senador Antonio Trillanes, nasa stage of denial, tapos sa huli unti-unti na raw daw niya matatanggap pero humihiling pa ng
kompromiso, no? Humihiling pa ito nagpo-propose pa ito para sa mistulang term agreement o term sharing agreement, ano? Kasi ang gusto niyang mangyari yung mga pipirmahan dapat nakapirma din daw siya pero walang designation. Aba, pag pumayag si Senator Win Gatchalian doon, para niyang sinasabing ilehitimo yung kanyang posisyon na Senate President pro tempore and acting Senate President. Meron pong basihan yon legal sa pamamagitan po ng jurisprudence. Kaya dito po, malinaw na sinabi sa balita na Gatchalian rejects signature sharing with Cayetano. Acting Senate President Sherwin Gatchalian has shut down Senator Alan Peter Cayetano's proposal for an interim sharing of administrative responsibilities to prevent the still simmering challenge to his leadership from derailing the upcoming impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Ang layunin kasi dito nitong si Alan Peter Cayetano, kung mapapapayag niya, itong si Sherwin Gatchalian, lalabas na meron pa siyang posisyon, no? Kaya hindi po tama na makipag-agreement itong si Sherwin Gatchalian, which gano'n naman po ang kanyang ginawa. At dito po, sa interview niya, pakinggan po natin ang kanyang mga naging saloobin tungkol po sa mga issue. Nabanggit na lang din po yung joint signatory, sir. Meron daw pong iniaalok na suhestyon na power sharing dyan sa mataas na kapulungan. Power sharing, ha? Well, ang doon sa June 3 session, klaro kung sino ang hinalal na Senate President pro tempore at klaro rin kung sino ang dinesignate at acting Senate President. No? So, klaro naman doon kung sino po ang mga dinesignate at hinalal. At tayo po yun, isa lang. No? So, kaya hindi ho posible yung power sharing dahil isang tao lang po ang hinalal. Opo. Mahirap naman ng power sharing, isang tao lang daw, sabi ni Senator Win. Senator, itong binabanggit na ito ni Senator Alan Peter Cayetano ay nandoon sa konteksto na pending daw the resolution from the Supreme Court. Meron bang nag-file na in the first place ng apela sa SC na resolbahin itong power struggle dyan sa Senado? Kung maaari natin tawagin gano'n. Wala pa kaming natatanggap sa Supreme Court any request to comment or any request to file documents. Wala pa kami nakukuha. Pero sa bahagi nyo, sa block ninyo, wala kayong initiative to do that? Hindi kailangan, mga tol. Di ba? Kasi sila yung nasa liderato ngayon eh. Kung meron mang gagawa, dapat si Alan Peter Cayetano. Pero bakit ayaw gawin ni Alan Peter Cayetano? Kasi alam niya, talo na siya. Alam niya, once and for all, wala na siyang bilang. Sabi nga natin, di ba? Kahit for the sake of discussions or arguments, manalo siya sa Korte Suprema at siya ay may konsiderang Senate President pa rin. Pero sa actual application nito, wala na. Wala na siyang suporta. Siyam na lamang yung sumusuporta sa kanya. 'Di ba? Nakakulong na si Jinggoy Estrada. Tapos si Bato de la Rosa hindi nagpapakita. Oh, lalaban ka ba sa 12 na solido ngayon? Tapos potential pang makulong itong si Joel Villanueva, si Rodante Marcoleta, even ang magkapatid na Villar dahil may kinakaharap na market manipulation and insider trading complaint sa Department of Justice ngayon. Kaya, again, bumitiw ka na. Kung meron ka pa mang posisyon na pinaniniwalaan, bitawan mo na. Pero, isa lang, tanggapin mo na ang katotohanan, Alan Peter Cayetano, na wala ka na sa kapangyarihan at ordinaryong senador ka na lamang. Ano pong masasabi ninyo dito sa ating pinag-usapang topic? I-comment nyo na lamang dyan sa chat area. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.